Sulobaan, bibigyan kita ng isang pagkakataon pa. Ibibigay mo ba o hindi? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Huwag mo na akong sisihin pagkatapos. Pakawalan mo ang aking anak. TQ! Dadalhin ko kayo doon para kunin ito. Yung bagay, wala sa akin. Nalalaban ka ba sa akin? Gusto niya kita eh. Lalabanan ko kayong lahat. Tatay. Newer! Anong nangyari sa iyo? Si ang ako nga ay. Ni Newer, huwag kang dalala. Hahanapin natin ang pumatay kay Sushu. Salamat si ang. Pagkasama tayo lumaki. Lagi akong tinatrato ni Sushu bilang tunay niyang anak. Magkasosyo pa ang ating mga pamilya. Huwag nang magsalamat. Alam ko kung gaano mo kami minamahal. Newer, nag-aalala ako sa kantas mo kaya naghanap ako ng bodyguard para sa iyo. Bodyguard. Ito si Hanling Feng. Siya ay top bodyguard ng Biawak Xinghan siya International Security Consultants. Kumusta? Ako si Hanling Feng, top bodyguard. Usap-usap ng aking ama. Yung singsing ba iyon? Kaya ba nasaktan ang aking ama dahil sa kanya? Walang salamat, Han Xianxin. Ling Feng, ikaw na ang bahala sa kaligtasan ng aking kapatid na babae. May kailangan pa akong gawin, ahalis na ako. Han Xianxing, gusto mo bang uminom muna? Nakadaon. Alam mo na hindi siya tuminatap agad. Lahat ay nasa aking kamay. Dito na ako upo. Han Xianxing, nagkita na ba tayo noon? Kilala mo ba si Suziliang? Iba ang singsing mo ha. Malakas pala. Suksayoji. Ano ibig mong sabihin? Sibuk talaga. Sabihin mo. Ako si Hanling Feng, top bodyguard. Suksayoji, hindi ka nalalasing. Tumahimik ka. Anong pakialam mo sa nangyari sa tatay ko? Sino ba ang tatay mo? Nakita ko na ang singsing na iyan. Usap mo sa pati ko. Impossible. Eksklusibong singsing ito ng mga top bodyguard sa aming kumpanya. Kahit hindi ikaw ang may gawa, kasama ka pa rin sa nangyari sa tatay ko. Nandoon ako doon, nakita ko mismo. Suksayoji, kalmahan mo ang sarili mo. Magpakalma. Kaya na ako maghiganti para sa tatay ko.
Huwag kang kumaro dito. Hoy, nasa amin na ang dalaga. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, magkita tayo sa tulay sa labas ng lungsod pagkalipas ng 1 oras. Doon tayo mag-usap. Ano? Naiintindihan ko na. Tatay, kayo ba ang napadala ng siya? Hindi ka makayanang gawin iyon. Tulungan kita. Nangako ako sa inyo na kukuha ko ng gamit. Pakiusap, huwag saktan si Sunuo. Nandito na ako. Nag-iisa ka lang, pero susubok kang mag-rescue. Bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Isa, palayain ninyo siya ng maayos. 2, mahiga kayo habang kinukuha ko siya. Walang makakaalis sa inyo ngayon. Wala sa inyong dalawa ang makakawala. Kaya ninyo. Gusto ko subukan. Susa! Tahin! Kung saan naman, pwede naman ninyo kawalan siya. 다시 너를 볼 수 있을까? Sino? Ninakaw mo ang babae ni Kao Ziang. Okay ka na ba? Okay na ako, Hanling Feng. Hindi ko alam na ganyan kagaling ang laban mo. Mali talaga ako sa iyo noon. Pasensya na. Hindi kita dapat nagdudahan. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Wala, yon. Mas na yun, graphing ko na. Nasugatan ka ba? Hindi, okay lang ako. Sino ba na sa'yo? Saan ka? San Lian Hui. Sujay. Okay siya, nahimatay lang. Sige, kumusta na ang investigasyon? Nahanap na ba ang masala? May nakita kaming clue, pero Okay lang, tao natin siya. Sabihin mo na. tao natin. Kasi posibleng may kinalaman si Hanling Feng dito. Ano ang sinabi mo? Hindi imposible, kakalas ka na lang sa akin. Pero base sa aking investigasyon, si Hanling Feng ay naroon malapit sa iyong bahay noon. Sa tingin ko, lumapit si Hanling Feng sa iyo dahil sa bagay na iyon. Tapos, Hanling Feng. Bakit ka nasa malapit ng aming bahay nang mamatay ang tatay ko? May misyon akong ginagawa noon. Hanling Feng, hayop ka. Totoo, may mission talaga ako noon. Sabihin mo sa akin, ano gusto yun? Ang misyong ito ay hindi basta-basta. Huwag mong sabihin sa kahit sino, lihim ito, naiintindihan mo. Lihim na mission iyon, hindi ko masasabi. Lihim, hindi ko masasabi, ko. Bilang Su, kailangan mo ang aking proteksyon.
Mula ngayon, hindi na kita kailangan. Saan ang bagay? Hindi nakuha. Hindi baluktot. Tingnan mo ulit. Boss! Otmal po! Kailangan ako para mapaaris no sa Tianxi Group. Ganoon ba? Sabihin mo ha. Sige, gawin mo na agad. Hibag ko. Ano ko niya? Ito ba kahitan? Opo! Ako mo pala kayo kahasaan. Mga direktor, bakit niyo ako tinawag ng ganito kabilis? Ano mangyayari? Ang chairman ng TNC Group, ang iyong amang si Suzilia ang wala na. Ano bang ibig mo sabihin? Iyon ang sinasabi ng lahat. Hindi maaaring lang pinuno ang TNC Group. Napag-usapan na namin ito. Kulang ka pa sa karanasan para pamahalaan ang Tianxi Group. Ano sa tingin mo? Lusong, hindi ba medyo hindi angkop ang sinabi mo? Ang TNC Group ay pag-aari ng pamilyang Su. Bakit ang grupo lang nila ang may karapatang magmay-ari nito? Panahon na para palitan ang pinuno. Huwag kang tampas ng haganan. Ano na kung maglampas ako? Patay na ang tatay mo. Bata ka pa, anong magagawa mo? So, huwag nang mag-aksaya ng oras. Pumirma ka na. Paano kung hindi ako pumirma? Hindi ako pipirma. Kung ganoon, pirmahan mo ba o huwag, okay lang. Huwag ako huwagan. Ipirmahan mo na yun, gusto mo man o hindi. Pangarap mo lang. Sige na, tama na. Ano ba tao yan? Si Suzilia ang ay dating chairman ng aking kumpanya. Bakit yan ang pakikitungo sa anak niya? Ano ka naman? Hoy, siya o pinanood kita laki. Huwag mong sumahan ang galit ng diyuhin mo. Kung pirma ka na, kung masaktan ka, totoo na habang din ako. Sit back, look. Kung ganyan ka, hindi ka marunong tumanggap ng kabutihan. Hindi ko na pakikialaman ito. Sandali lang. Pag-iisipan ko muna. Hello. Sino ka ba? Bakit ba nag-alala ka sa aming kumpanya? Ako ang bodyguard niya. Hanling Feng. Hanli Feng,
Puta ina, Hanling Feng ulit. Kaosong, ginawa ko lahat yan para sa'yo. Hindi mo ako pababayaan, di ba? Ano ba ikuno ko sa akin? Kaosi, ang gusto mo akong itapon pagkatapos gamitin. Sinasabi ko sa iyo, alam ko lahat ng ginawa mo. Ano bang mga ginawa ko? Akala ko hindi ka na darating. Kung may mangyari sa akin, maghihiganti ka ba para sa akin? Hindi. Kasi gagawin mo ko. Hindi ka pababayaan masaktan. Pasensya na, hindi dapat ay nagduda ako sa iyo. Pangalawa na ikong beses na nailigtas mo ako. Ako ito, Cindy. Cindy, may nahanap ka bang clue? Nahanap ko yung tauhan na pumatay kay Sula Oye. Malamang may alam siya. Kasong tinayos ako yung tubo. Tumaka siya. Putangin na. Makatapos na kayo sa akin. May nakausap na sa trader na iyon. Hindi lang alam kung tauhan ba ni Sunoo. Yung yun, kailangan isip ko na. Pailihin ko. Sandali. Ano po? Dalhin mo ito. Huli na tayo. Mukhang nahuli na talaga tayo. Hanling Feng, ano ito? Hindi ka pala nagtitiwala sa akin, ano? Kahit paano, may kinalaman ka sa bagay na ito. May gusto ka bang sabihin sa akin? Noor, Huwag ba akong tawag noon? bilang Su, siguradong may pagkakamali dito. Lumapit ka sa akin. Para sa... Bagay na iyon, di ba? Pagpansasin. Aalis na ako. Hindi ko kailangan ng protection mo. Natapos mo na lahat. Tapos na, nakita ni Sunoo ang pindong iyon. I-ask him, pupapailan ka na. Nagkagalit na sila pareho. Maghanda agad na sasakyan. Paano naman si Hanling Feng? Noor. Hindi ko inakala na ganoon pala kawalang konsyensya si Hanling Feng. Ay, hindi ko rin alam kung sino pa ang dapat paniwalaan. Ako naman, Noor. Magkasama tayo mula bata pa, puprotektahan kita. Talaga namang hindi ko inaasahan na ganyan pala si Hanling Feng. Huwag kang alala, Boor. Hindi kita sasaktan. Bitiwan mo ako! Tulong! Sino yan? Bitawan siya! Ito, sino? Sino yan? Boss, may nalaman ka na ba? Ayon sa pagkakatiwala ang informasyon, sumuo ay dala sa lihim na silid ng hingmong. Ano? Ling Feng, hindi ba parang kakaiba ang nangyayari? Ibig mong sabihin, may nagtutulak sa akin palayo kay Sunoo para madali siyang atakihin. Malamang. Ibigay mo na ang gamit. Palalagpasin kita. Kahit ibigay ko na, hindi mo naman ako palalagpasin. Pero mabilis ang magiging kamatayan mo. Ano ba nasa loob ito? Ano talaga ito? Mamamatay ka na rin naman. Sasabihin ko na sa iyo. Tungkol sa iyong ama ang nasa loob niyan. Sino ang pumatay sa aking ama? Sino yung taong nakita ko kanina? Hindi mo na malalaman iyon. Lagay mo ang gamit. Hanling Feng. Noor! Huwag ka Hanling Feng. Parang kilala ka ng taong iyon kanina.
Pinaglagay ng bitad para ilayo ako sa iyo at atakihin ka. Ibig sabihin, ang tungkol sa pagkamatay ng bodyguard na nagtangin ba ng gawa sa iyo? Hindi ko masabi na maayos. Pero habang nandito ako, hindi na kita pahintulutang agrabyado pa. Saka nga pala, no Air, may alala akong isang bagay. Ano yun? Noong araw na inupahan ako ni Kao Ziang, iyon din ang araw na napatay ang iyong ama. Luigi, Sa tingin ko, may dahilan si Kao Ziang kung bakit inupahan niya ako para bantayan ta. Hindi siya walang kinalaman sa nangyari. Ano tawa na? Talagang matalino itong matandang Sue. Humanap agad ng tao, gusto ko makrack ang password. ang encryption ng memory card ay napakalakas, hindi makrack. Kung kaya ko lang sana, hindi ko na ibibigay. Ganoon pala, talagang isang hakbang ang nauna. Pero mas gusto kong malaman kung sino ang gustong makuha ang memory card na yun. Dahil siya ang taong gustong sirain ang aming pamilya. Alam din nga ninyo, ang tagal mo naman gumating. Kaya ako hinihintay. Alam mo naman darating ako. Pakiramdam ko lang. Hindi ko nakalam about lugs kasi ano pa. Iba. Hadling Feng. Meron sa kiplaman. Narito ka na, huwag nang umalis. Tahimik. Sayang, may galing ka pa naman. Nakipaggalit ka na sa taong hindi mo dapat kalaban. Tumahimik ka na. Mag-concentrate ka. Kung hindi, matatalo ka. Cindy,
Cindy, okay ka ba? Ayos lang ako. Nasaan si Suno? Okay siya. Ligtas siya. Base sa aking investigasyon, yung dalawang iyon ay kilalang mga international na hitman. Makahanap mo ba kung sino ang nag-upo sa kanila? Hindi pa malaman sa ngayon. Pero malamang alam ko na kung sino. Sino? Noer, tulungan mo ako sa isang bagay. Tulungan ka. Taozong, pasensya na, pinabayaan kita. Hindi mo kasalanan, ginawa mo ang lahat ng magagawa mo. Pero hindi ko naprotektahan si Miss Su. Mukha lang kailangan na nating humanap ng tunay na bodyguard. Taozong, may isa pa akong gusto ipaulat sa iyo. Ano iyon? Sinabi ni Miss Su na wala pang importanteng bagay. Isang memory card daw. May password ang memory card niya. Hindi problema iyon. Ano lang yun? Nasa iyo ba ang card? Handling Feng. Alam mo na masyadong marami. Ikaw ba ang nagpadala ng mga nagkidnap kay Sunuo? Nang nangyari sa lolo ni Su. Ano ngayon? Handling Feng, huwag kang makialam. Kauzi ang tunay kang masamang tao. Lumaki pa kayo ng Sunuo. Tinalato ka ni Suzy Lee ang parang sariling anak. Paano mo nagawa iyon? Ang kupal na iyon na si Suzy Liang. Hindi sana, dalawa na ako finance to. Nasino ka talaga ng pera? Kapag malaman ni Sunuo, hindi ka na patawarin. Wala ka ng pagkakataon mo lang yun. Noor, ikaw pala. Noor, huwag sumuko. Aalis tayo. Huwag kang kumalaw. Kauzi ang. Ang bait ng tatay ko sa iyo. Bakit mo siya Suno, ikaw ang tatay mo, magkapareho kayo. Sino magharang sa akin? Patatawarin. Gusto mo bang mamatay si Sunuo? Sige, Handling Feng, lumuhod ka sa akin ngayon. Sasala ko, lay ka mo. Ano, uwi ka? Lingfeng, huwag kang lumukod sa akin. Lingfeng, gising ka na. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Medyo malamig lang. Sige na, hindi ka na maayos. Wala iyon. Gusto ko rin namang protektahan ka. Nangangako ako. Hindi na kita kakayaang masaktan ng sinuman. Naniniwala ako sa iyo. Anong ginagawa mo dito? Kuya, naliligaw ako. Dito, mataroon. Doon ka pumunta. Bumalik ka. Halika na, lumakad na tayo. Handling Feng, gusto mong umalis? Hindi ka noon kadali. Cindy, tumakbo ka na. Huwag mo kami kansinin. Chikyo. Nahuli ko siya. Kauzi ang, gusto mo ang Chansey Group, di ba? Ibibigay ko sa iyo. Sundo. Para sa isang bodyguard, kayang-kaya mong isuko ang Tianxi Group. Newer, sa iyo ang Chansey Group. Huwag ibigay sa hayop na iyan. Para sa iyo, kayang-kaya kong isuko ang lahat. Napakalalim ng pagmamahal niyo sa isa't isa.
Pero ang kondisyong iyan, Ito ako. Eh ano pa ba ang gusto mo? Samahan mo ako ng isang gabi, bibitawan ko siya. Kausi ang walang hiya ka. kung hindi ka pumayag, siya ang magdurusa. Kaosi ang, huwag mong subukan. Ano bang hindi ko magagawa? Hindi ko hahayaang insultuhin mo si Noor. Ikaw ba ang may Hindi ko papayagan na insultuhin mo si Noor. Sino ka para magsalita? Sandali lang. Kausi ang. Pumayag na ako. Noor, huwag kang lumayo. Hanling Feng, tandaan mo. Para sa iyo, handa akong isuko ang lahat. Noor! Noor! Hanling Feng. Masakit, di ba? Ninakaw nila ang taong mahal mo. Walang hiya. Gago! Huwag siyang hayaang makatakas. Heto, ito ang antidote. Ang lakas ng dating ng kampo ni Kao Ziang. May paraan ka bang maililigtas si Sunuo? Ito ang internal na istruktura ng Henlong Group ni Kao Ziang. Upa. Ako ang magsusulat sa loob. Ikaw ang mag-aalam sa labas. Nakaplano ka na pala. Pumunta ka sa likod ng piguan ng grupo at hintayin mo ako sa kotse. Pagkatapos kong iligtas si Snow, aalis na tayo agad. Pero dalawa lang tayo. Hindi ba kulang ang tao? May sulot kang maakin. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay may iisang kaaway tayo. Iisang kaaway. Naalala mo pa yung bodyguard na yun? Huli na tayo. Ano ang kinalaman niya sa iyo? Kapag ko siya, pinaghihinaraan ko sa Kausi ang gumawa nun. Anong sabi mo? Kaya sa tingin ko, dapat tayo ay magtulungan. Tutulungan kita iligtas si Sunuo. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Tutulong ako sa iyo para mailigtas si Sunuo. Tulungan mo naman ako laban kay Kausi ang. Mali ka. Bodyguard ako, hindi assassin. Hanling Feng. Magaling ka, pero dalawa lang tayo. Hindi mo mainigtas si Sunuo at hindi ko kayang harapin si Kao Ziang. Huwag ka magkalala. Hindi mo kailangan kumilos. CJ, deal. Ay nga pala, si Dayan na ang pangalan ko. Cindy, mag-ingat ka sa labas. Ikaw mo na ang ginat sa sarili mo. Kaliwa sa harapan. CJ, May grupo ng security guard sa harap. Hintay, asa pong segundo. Ito ang ulo. Mabilis na tumaan. Dito! Ikaw, nandoon ka ba? Wow, matibay ang katawan mo ah. Diana, hindi ba't may nangyayari ngayon? Bakit nagbibiro ka pa? Gusto kita. Maging lalaki ko. May mahal na akong iba. Sino? Yung girlfriend mo, ano ba ang maganda sa kanya kumpara sa akin? Hindi ba maganda ang katawan ko? Hindi ba ako maganda?
Hindi ka ba naakit sa akin? Akala mo ba natutukso ako sa ganda? Walang tao dito. Hindi tayo. Nahulog tayo sa pitan. Takbo! Hanling Feng, alam kong darating ka para iligtas si Suno. Kumusta? Ang aking bitag ay perpekto. Gusto mo? Kaozi ang talagang matalino ka. Salamat sa papuri. Siya ba ang tinawag mong katulong? Hindi siya tumawag sa akin. Nandito ako para patenta, Kauziang. Marami lang gustong pumatay sa akin. Pumila ka muna. Tigil ang drama, pakawalan mo si Suno. Gusto mong iligtas si Suno. Depende kung hayaan kanyang gawin iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Lumabas ka na, Noe. Newer! Sika. Ba, Noe, sabihin mo sa kanya, kailangan mo ba ng saklolo? Hindi. Newer! Binalaan ka ba ni Kaozi ang? Hindi nga ako binalaan. Eh bakit? Bakit? Malaki ang ginawa mo pagtataksil sa akin. Newer, niloko kita. Kailan pa kita niloko? Hanling Feng, pinagkakatiwalaan kita. Bakit sinubukan pa yan ang aking ama? Huwag kang magpanin lang kay Kaozi ang. Niloloko ba kita, mahal? Huwag mo siya hawakan. Suno ay akin na ngayon. Bakit hindi ko siya mahawakan? Hanling Feng, tigilan mo na ang pagkukunwari. Nakita ko na ang nilalaman ng memory card. Ikaw ang pumatay sa aking ama. Sabihin mo, bakit mo ginawa iyon? Hindi yan posible. Mahal, gusto mo bang patayin ko siya para sa iyo? Ikaw na bahala sa kanya. Ayoko na siyang makita. Ruta, tumakbo ng 20 metro. Lumiko sa kanan papunta sa hagdan. Mula doon makikita mo ang side door. Makakaligtas ka na. Pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Suno, ano ba sinasabi mo? Hindi ba ito ang bahay mo? Ako ang pinakamalapit sa iyo. Ayaw ko kay Hanling Feng, pero wala rin akong magandang pagtingin sa'yo. Kung ikaw na maayos, hindi ka maaari umalis na yun. Ano ba talaga ibig mong sabihin? Ibigay mo sa akin ang Tianzi Group sa kakako palalabasin. Hindi ka karapat-dapat sa Tianzi Group. Magaling, Suno, ang Tianzi Group ay mapapasa akin. Kasama ka. Suno. Boss, ilang araw na hindi kumakain si Misu, baka. Hindi na kakayanin. Kaozong, hinimatay si Mesu. Halika, tingnan natin. Kahit may drip siya, napakahina pa rin ang katawan ni Misu. Kung ganito pa rin, aarig na kaya. Suno. Mag-isip ka na, ibibigay mo ba ang Tianzi Group o hindi? Bibigyan kita ng isang pagkakataon pa. Ibibigay mo ba ang Tianzi Group o hindi? Wala na akong pasensya. Ibibigay mo o hindi? Panaginip ka. Ano sa'yo sa dito? Ibigyan ka Kaozi ang sa akin. Pumunta ka na at iligtas. Kaozi ang, natatandaan mo pa ba yung shit? Ang kapatid ko pala ang taong pinagbintangan mo. Si Hanling Feng ang nasa likod ng lahat ng ito. Wala akong kinalaman. Ano masasabi mo? Ano pa plano mo? Bayaran ang buhay ng kapatid ko. Pauman, Ling Feng. Alam ba, kita. Pero sinaktan mo ang tatay ko. Paano kita tatanggapin? At patatawarin? Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Ang tanga-tanga mo kasi! Newer. Wala talaga akong kinalaman sa pagkamatay ng tatay mo. Primasan. Ay, sa kaos lang. Fake yung video, ginawa niya gamit ang clay. Wala ka pang utak. Ano ba sinabi mo? Ayaw, pupunta ko. Pero mag-club. Hindi na. Suno, wala talagang kinalaman si Hanling Feng sa nangyari kay Lolo Su. Impossible. Nakita ko mismo sa video na siya nga. Kulong ka ba sa utak? Sabi ko kanina, peke yung video. Tingnan mo mismo. Pasensya na, kasalanan ko lahat ito. Tanga talaga ako. Huwag talaga, hindi kita sinisisi. Parang lumalapit na sila.
Sino sa inyong tatlo ang kayang ayusin sila? Ang babae, madali. Pero ang lalaki, mahirap. Baka kumita ka ng malaki pero hindi mo na maubos. Kapag tapos na, pero dapat malinis ang trabaho. Deal. Masakit ba? Ano spinig mo? Hindi ka nagdala ng tuwalya? Ikaw mismo ang nagdala nito sa akin, di ba? Sabihin mo na, ano ba? Madalas Kauzi ang mga pinakamahusay na tao niya. Hinahanap tayo sa lahat ng dako. Ay, itong kauzi ang talaga, hindi matahimik. Sige, sinabi ko na. Aalis na ako, ituloy ninyo. Gumaling na ba ang sugat mo? Halos mabuti na. Talaga namang top-notch bodyguard. Malakas talaga ang katawan. Hindi ako gagawin mga ayos. Ang kita ako protektahan. Gusto mo ba talaga akong protektahan? O may ibang dahilan? Ano ba ibig mong sabihin? Mukhang gusto ka ni Diana. Gusto mo rin ba siya? Sa tingin mo ba gusto ko siya? Sino sa tingin mo mas maganda ang katawan, siya o ako? Ako na siyempre. Diana, kailan ka pa pumasok? Noong nag-push up ka siguro. Kuya Ling Feng, may natuklasan akong sikreto tungkol kay Cao Ziang. Pwede bang magbihis muna ako? Anong sikreto? May natuklasan kaming ledger si Cao Ziang. Nakarecord doon lahat ng ginawa niya at bawat pisong itim na pera. Totoo ba yan? Siyempre, kunin lang natin yung ledger tapos na si Cao Ziang. Nasaan yung ledger? Sa loob ng kanyang ligtas sa basement, Hanling Feng, sabay tayo kumuha ng ledger, ha? Ano ba? Ano kung malalaman na totoo yung sinasabi mo? Bakit ko pa kailangang lokohin ka? Gusto ko ring ipaghiganti ang aking kuya. Sige, pumayag na ako. Okay, bukas ng gabi tayo magkita. Sa tingin ko, hindi basta-basta si Diana. Huwag mag-alala. Ang kuya niya pinatay din ni Kauzi ang kaya kapwa natin kasamahan ngayon. Sana nga. Nagawa ko na ang ipinangako ko sa iyo. Natanggap na ng pain si Hanling Feng. Pangako ko sa iyo, huhuliin ko si Hanling Feng at aalisin si Sunuo. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Kapag ko na akin, hindi ko maibutan. Sige, huwag mo akong lolokohin, Cao Ziang. Diana, grabe ka talaga. Para lang sa 5 milyong piso, ipagtatraidor mo na. Paano ang pagiganti mo para sa kapatid mo? Pero ang nagpapakilo sa lahat. Tama ba ako? Tama ka, pero talaga ang nagpapakilo sa lahat. Gusto ko yan. Malapit na si Hanling Feng, aalis na ako. Si Hanling Feng, ano bang klaseng tao iyon? Hanling Feng, nandito ka na. Saan ang ibang account? Hanapin natin. Walang madalian. Mag-usap tayo. Mag-usap. Ano bang usapan iyon? Naging tuta ka nga ni Cao Ziang. Pinatay niya ang kapatid mo. Nakalimutan mo na ba? Hindi ko nalimutan. Pero pera ang nagpapakilo sa lahat. Huwag mo akong sisihin. Hawak ka si Sunuo. Pinagmamaki mo pa rin ang sarili mo. Ano ang sinasabi mo? Nasa akin na si Sunuo. Kung sasama ka sa akin, Cao Ziang, walang kabutihan. kung hindi ka na magitan noon, matagal ko nang hawak ang Tianzi Group, putangina. Sandali lang. Ano ibig mong sabihin? Hindi mo maaaring saktan si Hanling Feng. Bakit? Kasi gusto ko siya. Hanling Feng, swerteng-swerte ka naman, ha? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kukumbinsihin ko siya na sumama sa iyo. Sige, 10 minuto lang kita bibigyan. Hanling Feng, totoo pa rin ang sinabi ko noon. Kung papayag kang maging lalaki ko, patatawarin ni Cao Ziang ang buhay mo. Pagkatapos, samahan mo ako sa ibang bansa. Ano na? Sasama sa iyo para maging goon mo sa ibang bansa.
Asensya na, bodyguard ko. Puprotekta lang, hindi na nanakit. Nangako na si Kao, boss, na bibigyan niya ako ng 5 milyong dolyar pagkatapos ng lahat. Kahit wala tayong gagawin, masaya na tayong mabubuhay. Diana, para lang sa 5 milyong dolyar, ipagkakanulo mo ang iyong kakampi at patatawarin mo si Kao siyang na sumakit sa kapatid mo. Gunya ako. Siyempre, sinusundan ko ang may mas malaking pera. Hindi ko nakalala ikaw at Kao siyang kayo magkapareho pala. Narinig mo na ba? Hindi siya sasama sa iyo. Top bodyguard siya, Kung hindi na siya makukumbinsi, wala na siyang silbi pang panatili. Kung ayaw niyang maniwala, wala na siyang silbi. Sa tingin ko, pwede natin pabayaan siyang mabuhay. Kaolooban. Ano bang ibig mong sabihin? Gusto ko si Sunuo para sa akin. Tayin mo sa kanya ito. Huwag ka nang maisip ha. Si Hanling Feng, kasama ko yan si Ana, nag-enjoy. Hindi impossible. Hindi ganyan si Hanling Feng. Para sa pera, kaya ng tao. Sinungaling ka. Newer. Noer, ako lang ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Ako lang ang pwede mong pagkatiwalaan. Hanling Feng lang ang nasa puso ko. CJ, papawin ko na ang pag-asa mo sa kanya. Na, ano ang ginawa mo sa akin? Hindi ba obvious ang ginawa ko? Pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin ang tatanggi. Masakit ang ulo ko. Hanling Feng, responsibilidad mo na ako ngayon. May 2 tayong saksi dito. Saan di Sunuo? Ang iyong Sunuo. Ngayon ay kasama na ni Kao Ziang. Siguro. Ano ang sinabi mo? Noer, okay ka pa ba? Hindi na ako maniniwala kay Hanling Feng. Nangako na si Hanling Feng kagana na aalis sila papuntang ibang bansa. Huwag mo na akong sabihin tungkol doon. Wala na siyang kinalaman sa akin. Anong katangahan ang sinasabi mo? Hindi ko pa ako para sa iyo. Halagaan kita na maayos. Noor, pakinggan mo muna ako. Hindi ganoon ang nangyari. Hanling Feng, ikakasal na ako kay Kao Ziang. Bakit? Tanong mo pa. Hanling Feng, nagkamali talaga ako sa iyo. Handa kang gumawa ng kahit ano para sa pera. Noor. Noor, hindi ganoon ang nangyari. Ano sa klasa sa dyan? Hindi ko basa. Noor, pakinggan mo muna ako. Hanling Feng, bulat talaga ako sa iyo noon. Sino? Bakit ka nandito? Halika na, sumama sa akin. Hindi pwede. Nasa kamay pa ni Kaozi ang sinuor. Hindi kita masasamahan. Sinabi ni Sunuo na ligtas siya, kaya magtakbo ka na ngayon. Ano? Hindi ba siya? Nagkunwari lang siya para sa iyo. Nagtitiwala sa iyo si Sunuo, may plano siya. Nandoon pa siya dahil nagtatago siya sa tabi ni Kao Ziang. Naghihintay ng pagkakataon para makakuha ng ebidensya ng iligal na pangontrol ni Kao Ziang at Tao Hong sa mga kumpanya. Ah, ganoon pala. Ano ka nakakapuna tayo? Malaking problema. Bakit ka ganyan kagulat? Ganun, huwag silang hayaang makaalis. Ikaw si Cindy, di ba? Ikaw ang naligtas kay Hanling Feng. Anong problema mo? Kaozi ang wala siyang kinalaman dito. Kung may tapang ka, sa akin ka lumapit. Sa tingin mo, hindi kita maaating nasaktan? Cindy! Bakit tumawa? Tinatawanan kita kasi malapit ka nung mamatay. Pero palalo ka pa rin. Sigurado ka ba? Magtiwala ka sa akin, makukuha ko ang ebidensya ngayon. Pero kailangan mo kong tulungan na ilayo si Kao Ziang. Hanling Feng, pangalagaan mo sa Sunuo.
Cindy! Sino man ang makakapatay kay Han Lingfeng, malaking gantimpala ang naghihintay sa inyo. Sino iyon? Lingfeng, sumakay na! Boss, malalaba ang sugat ni Ling Feng. Ayos lang ako. Pero, bilang bodyguard, hindi ko na protektahan ang amo ko. Kapabayaan ko iyon. Hindi mo kasalanan doon. Napakalakas na iguan ni Kao Siang. Imposibleng matalo mo siya mag-isa. Pero nandoon pa rin si Sunuo kay Kao Siang. Kailangan ko siyang iligtas. Ilang beses ka nang untang mapatay ni Kao Siang. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Ano po? Bodyguard ako. Habang ganito ang trabaho ko, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang amo ko. Bata, may tapang ka. Parang ako noong una. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Salamat, boss. Hindi masama ang tingin mo sa tao. Lahat ay ayon sa plano. Pinabayaan mo lang na makatakas si Han Lingfeng. Kung hindi lang siya natulungan ng iba, Natapos na sana siya. Kao, boss. Ang pangako mo sa akin. Buto pa rin. kung hindi ako nagkakamali, sinabi mo noon na parehong mawawala si Han Lingfeng at Sumo, di ba? Ibig mo bang sabihin, ayaw mo ng bayaran? Kasi hindi mo yung bahagi. Mag-isip ka mabuti. Alam mo ba ang mangyayari kung lalabagin mo ako? Binabantuhan mo ako. Tama. Kaozi ang gago ka. Suno, ano ba ginagawa mo? Ikaw ang may kasalanan kay Cindy. Aso nga. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Kasi lagi siyang makakasagabal sa mga plano ko. Kasi ang gago. Malaking problema. Malaking problema, Han Lingfeng. Pumasok na siya sa ating Henglong Group. Huwag kang magpanik. Erase na siya, top-notch na bodyguard. Ano ang sinabi mo? Siguro hindi tama ang nakita mo. Sigurado ako. Husan yung taong yun, katapatan ni Han Lingfeng. Hindi namin kayang pigilan sila. Diana, palagay ko dapat na tayong mag-truce. Anong ibig mong sabihin? Luwan ako ngayon sa mga ko. Tulog ba ako ng akit mo ako? Deal? Ano, deal? Deal. Pero sila ang away ko kay Kao Siang. Kung may utak kayo, pumunta sa... Mukhang hindi na matutuloy ang kasal natin. Puro away lang ang pinagsaluhan natin. Dabhin mo ako kay Kao Siang. Alam ko talagang darating si Han Lingfeng. Ibig sabihin, niloloko mo lang ako noon. Tama. Kao Siang, niloloko kita. Huwag kang mangarap. Akala mo nakakaaliw ka. Natalo ka na. Impossible. Kao Siang. Gusto mong umakyat sa tuktok sa likod ng iba. Tandaan mo, habang mataas ang pagkatayo, lalong masakit ang pagkahulog. Masakit ako pahuro. Ikaw pa ang sasabi. Kao Siang, hindi ka patatawarin ni Han Lingfeng. Hindi ako ka na. So, hinambar ko siya. Tigil! Bitawan sa sunog! Teritoryo ko ito. Kaozong, natalo na ang lahat ng inyong tao. Impossible. Paano nangyari ito? Diana. Kaya ko na ito sa inyo, Kaozong. Diana, patatawarin na kita ngayon. Huwag ka nang bumalik. Kuya, may hostage tayo, hindi niya tayo magagawa. Pataling ko susukasan kahit. Huwag ninyang patayin! Kate, tulungan mo ako. Han Lingfeng, telepono mo. Umalis na kayo rito. Opo, boss. Sunuo, tayo na. Papabayaran ko si Kaozi ang sa lahat ng ginawa niya. Mukhang si Han Lingfeng talaga ay may kakayahan. Ziang, alam ko na para sa kapakanan ng ating kumpanya ang ginagawa mo. Pero hanggang ngayon ay wala pa kayong nagagawa sa isa't isa.
Walang mapapala sa patuloy na pakikipaglaban. Mas mabuti pang tumigil na tayo ngayon. Ngayon ang pinakamahalagang sandali. Muntik na ako makuha ang Tiansi Group. Hindi ako tigil. Bakit ka palagian ako? Walang kwenta ka. Nasa likod mo ang buong Henglong Group. Hindi ka pa rin makantayan siya. At ayaw mo pa rin sumuko kahit na mahal mo pa si Sunuo. Pero, dapat mong kilalanin ang sarili mong kakayahan. Nakalimutan mo na ba? Kun, ikaw ang aking nag-iisang anak. Kaysa sa makuha ang Chancy Group. Ang kaligtasan mo. Yung basay, diba? Ayos lang, Taki. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang Tiansi Group ay magiging sa atin ng Henglong Group maaga o matagal. Ikaw! Talagang walang utak! Ziang! Sige na. Ang mga usapin ng grupo, ikaw na ang bahala. Ihuyan. Ano kaya ang plano mo? Ikaw! Ikaw! Hayop ka talaga! Pagising kita, no? Siguro nitong mga frank araw. Pasensya na, kasalanan ko na hindi kita naprotektahan. Okay lang. Alam ko, darating ka para iligtas ako. Noor, Bawat araw na wala ka, miss na miss kita. miss na miss din kita. Natakot talaga ako na hindi na kita makikita ulit. Mag-ingat ka kay Kao Ziang. Nag-iinabang siya, pwede kang atakihin anumang oras. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, poprotektahan kita. Nandito ka palagi para sa akin, di ba? Shepnon. Pagpahinga ka. Bantay ako sa labas. Huwag ka kumalis, please. Guys, itong alas. Dito ka lang. Alak mo na pupuntahan. Talaga naman, ikaw talaga. Sino yan? Baka si Kao Ziang. Titingnan ko. Huwag kang umalis. Tigil! Diana! Anong ginagawa mo dito? Hinahanap kita. Hindi ka ba dapat nasa tabi ni Kao Ziang? Yung hayop na yon. Giniba na ninyo si Kao Ziang. Anong mapapala ko sa kanya? Ano ba talaga ang gusto mo? Totoo, noon ay nag-alok si Kao Ziang ng deal na halos imposibleng tanggihan para tulungan siya. Pero, hindi ko kayang saktan ka. Ano ba talaga ang layunin mo? Diretso ka. Gusto ko yan. Dahil sinira ni Kao Ziang ang kasunduan namin, makipagtulungan ka na lang sa akin. Anak, hindi kami tutulad ni Kao Ziang. Hindi kami makikipagtulungan sa iyo. Ano ang gagawin mo? Huwag mag-alala, hindi ko sasaktan ang mahal mo sa buhay. Hanling Feng, kung kakailanganin mo ang tulong ko, dalhin mo ang scarf na Ling Feng, talaga bang hanapin mo siya? Bakit naman? Ang tangan yan, tabuhan na kay ano para sa sarili interes. Higla kong sila tulungan sa kanya. Parang may espesyal siyang nararamdaman sa iyo. Gusto ka niya. Bakit? Nagsiselos ka ba? Hindi ah. Bakit parang amoy selos? Ling Feng, gusto kong bisitahin si Cindy. Sige, sabay tayo. Sisigyan kung sa sa atin. Dapat lang natin bisitahan siya. Sisiguraduhin kong makakamit ang katarungan. Cindy, hindi ka lang pribadong detective. Ikaw ang kaibigan ko mula pagkabata. Ulila siya mula pa noong bata. Walang ama. Walang ina. Hindi ko inakala na dahil sa akin, magtatapos siya ng ganito. Huwag kang mag-alala. Si Kao Ziang ay mababayad sa lahat ng ginawa niya. Ling Feng, dalawa na ang pinakamamahal kong tao ang nawala sa akin. Ayaw ko nang mawalan pa ng isa. Huwag kang pala more.
umuwi ka na muna. Gusto ko lang makasama siya ng tahimik. Sasamahan kita. Hindi ka ligtas dito ng mag-isa. Okay lang. Kaya ko naman alagaan ang sarili ko. Gusto ko lang lumagi dito ng tahimik saglit. Sige, hihintayin kita sa kotse. Sa puso ko, miss na kita. Naririnig mo ba ako? Suno, tigil ka na. Wala ka lang mo, kundi ako. Kahit magpakainay ka pa. Walang maririnig sa iyo. Kauzi ang. Ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Relax ka lang. Gusto ko lang. Magtanong sa iyo. Bakit pinili mo pa si Hanling? Feng. Alam ko kailangan mo ako. Ano ko na sa ganun? Sa lakas, hindi kaya ni Kauzi ang natalunin ka. Pero pagdating sa diskarte, hindi kanya kalaban. Kinuha ni Kauzi ang si Suno. Wala akong mahanap sa kanya ngayon. Ano kailangan mo sa akin? Guwapo. Kailangan mo siya kanapin. Si Suno. Pwede. Basta ibigay mo sa akin ang punta ko sa'yo. Wala akong pera. Wala kang tira. Diana, nung mo sabihin. Hindi mo ba naiintindihan? Hagling Feng, alam ko walang pera. Pero kung sasang-ayon ka sa isang kondisyon ko, tutulong pa rin ako na iligtas si Sunuo. Anong kondisyon? Pagkatapos kitang iligtas si Sunuo, iwan mo siya at maging akin ka. At pagkatapos nun, walang anumang komunikasyon sa kanya. Diana, huwag kang maglabis. Ano ba ang labis ko doon? Binibigyan kita ng pagpipilian. Ikaw pa rin ang magdedesisyon. Kaya ko ring iligtas si Sunuo kahit wala ka. Hagling Feng. Estabas ka siyang. Walang kinata ko. Habang natatakot kong dalawin siya. Hindi lang pang mahigalan. Tama ba tama? Desperada rin ako. Ikaw, hindi mo kaya? Ako, kaya ko. Ilang araw ka palang nakakilala kay Hanling Feng. Ano? Magkasama kaming lumaki. Bakit siya pa ang pinili mo, hindi ako? Loko ka talaga. Hindi mahal mo ako, alam ko. Nagsab sa akin. Tama ba? Sabihin mo, mahal mo ako. Mahal mo ako! Mahal mo ako! Sabihin mo na! Kauzi ang napakasama mong tao. Kauzi ang baliw ka talaga. Lisanin mo si Hanling Feng. Maging babae ko. Panaginip mo. CJ, maganda. Ano ito? Kontrata ng paglipat ng shares. Pumirma ka. Hindi ako pipirma. Huwag kang magpakamanhid. Napakarami mong nasugatan. Akala mo ibibigay ko sa iyo ang Tianxi Group. Karapat-dapat lang sa kanila, kasama na ang tate mong si Suzy Liang. Sinabi ko sa kanya ibigay na ang Tianxi Group at mag-retire na sa tahimik. Ayaw niyang makinig. Hindi lang siya hindi nakinig, nakahas pa siyang mag-away. Sarili niyang kasalanan yan. Ikaw rin. Sinabi ko ibigay ang kumpanya, maging babae ko, at mabuhay ng maayos na may walang katapusang pera. Hindi ba para sa iyo yan? Bakit hindi mo maintindihan ang mabuting intensyon ko? Kauzi ang baliw ka talaga. Kamukha mo nga tatay mo. Samahan ko na kayong magpamilya doon. Bakit kayo nandito? Pagkakamali lang yan.
Noer, okay ka ba? Kita. Kita. Mamatay na kayong lahat. Huwag kang magkunwari. Akin na ang Tiansi Group. Akin na talaga. Huwag habulin. Baka may bitag. Ang pinangako mo sa akin. Huwag mong kalimutan. Ano ba ang pinangako mo sa kanya, Ling Feng? Ana. Tara na. Sige, tara na tayo. Saday lang. Ling Feng, saan ka pupunta? Miss Sue. Ligtas na dito. Umalis ka na. Ano na nangyayari sa iyo, Ling Feng? Hindi ka sasama sa akin. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ling Feng, ano ba? Wala ako. Ayoko nang may kinalaman pa sa iyo. Ling Feng, huwag mo akong gawin tanyan. Hanling Feng ay akin na ngayon, Sunuo. Mag-isip ka ng mabuti at umalis ka na lang. Ling Feng, totoo ba ang sinabi niya? Hindi yan posible. Niloloko mo lang ako. Bakit hindi posible? Si Ana ang mas bagay sa akin. Hindi ko kailangang mag-alala sa kanya araw-araw. Ibig mo bang sabihin? Pabigat lang ako sa iyo. Problema lang ako sa iyo, ganun. Tapos na ang trabaho ko bilang bodyguard mo. Paalam na. Hanling Feng, ganyan ka ba kawalang puso? Patawad. Kalimutan mo na ako. Malapit na kaming umalis ni Ling Feng para sa ibang bansa. Huwag mo siyang guluhin habang panahon. Hanling Feng, huli na itong tanong ko sa iyo. Talagang pipiliin mo siyang samahan sa ibang bansa. Ginang Sue, mula ngayon, gusto mo ang sarili mo. Narinig mo na si Ling Feng. Hindi ka pa rin sumusuko. Sige, kung iyon ang pinili mo. Hahayaan kita. Ligtas na si Sunuo ngayon. Nasisiyahan ka na ba? Pero ang ginawa natin kay Sunuo, tiyak na lubos siyang nasaktan. Bakit? Nagsisisi ka na ba? Masakit lang sa loob ko. Tiyak na nabigo si Sunuo sa akin. Tandaan mo, ikaw ay akin na ngayon. Hindi ako pahihintulutang mag-isip ka pa ng iba. Bigyan mo ako ng panahon. Baka kalimutan si Sunuo. Lahat ng naibibigay niya sa iyo, kaya ko ring ibigay. Tatay, nakuha ko na ang Tiansi Group. Tingnan mo, ito ang kontrata. Ako. Tapos pinaalis ko na sila agad. Galing. Napakahusay. Tunay na anak ko. Simula ngayon, bibigyan kita ng 2 tipay na katuwang. Sige, thanks na. Eh? Boss, nakita na namin si Sunuo. Magaling. Anak, ang pinakamalalim na dahilan ng iyong pagkabigo, ikaw mismo. Masyadong malambot ang puso mo. Ang pinakamalapit kong kaibigan, ang mga mahal ko sa buhay, isa-isa nilang iniwan ako. Ang pinagkatiwalaan ko, siya. Ang pinagsamahan ko, pinabayaan niya ako. Kahit ganyan ang ginawa mo sa akin. Hindi pa kita malimutan. Huwag ka na sa buhay. Huwag na sana akong makilala pa sa iyo, Hanling Feng. Tulad ng sinabi mo, paalam na. Pag-aatubili ka ba na mamatay ng ganyan? Kao Hong, Alam ko na ang lahat ng nangyari sa iyo. Pero, kung aalis ka na ng ganyan, hindi ba parang papabango ka pa kay? Hanling Feng, ano bang ibig mo sabihin? sa tingin ko, mas mabuting ikasal ka na sa aking anak na si Cao Ziang. Si Ziang, naging mangmang na nga. Hindi na siya makapanganib sa iyo, Miss Su. Pagsamahin ko na lang ang 2 nating kumpanya.
Ibibigay ko sa iyo ang 50% ng mga shares. Ano sa tingin mo sa mungkahi ko? Sa tingin mo ba, pakialam ko pa sa mga bagay na iyon? Bumalik ka na lang at alagaan mo ang iyong mangmang na anak. Miss Su, kung tatanggapin mo ang aking mungkahi, gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan para hulihin si Han Lingfeng at ipaubaya sa iyo ang lahat. Han Lingfeng, pababayaran kita. No. No, Lingfeng, ano nangyayari sa'yo? Saan pupunta? Hahanap ko si Suno. Hanapis mo. Mauswa ko kita. Diana, babawihin ko ang aking salita. Lahat ng kaya nang ibigay sa iyo, kaya ko rin ibigay. Saan ba ako kulang? Kasi hindi ka siya. Mula ngayon, iisa na tayong pamilya. Magandang ate, gusto mo pala ako. Gusto ako ng magandang ate. Suno, ikaw ba ang magiging asawa ko? Hindi kita gusto. Nag-iisip naman yung pati ang magandang ate. Gusto ako ng magandang ate. Miss Su, dumating na tayo sa puntong ito. Hindi ba dapat pirmahan mo na ang kontrata ng paglipat ng shares? May kondisyon ako. Kailangan mong sumang-ayon bago ako pumirma. Sabihin mo! Pwede akong maging majority shareholder. Pero ang pagsasama ng dalawang kumpanya ay nakaka-apekto sa kinabukasan ng negosyo. Gusto ko na bago kami magpakasal, ilipat lahat ng assets ni Kao Ziang sa akin para maging ganap akong kontroladong may-ari. Ganap na kontroladong may-ari. Tama ba ang narinig ko? Alam mo naman ang kalagayan ng TNC Group ninyo. Mula nang bumaba sa pwesto ang iyong amang si Suzy Liang. Sa tingin mo, papayag ba ang board of directors na ikaw ang ganap na kontroladong may-ari? Tama ang narinig mo. Gusto kong tapusin ang hindi natapusan ng aking ama. Bata ka pa lang. Sobrang kapituko mo naman. Paano kung magbigay ako ng apo sa pamilya Kao? CJ, Pwede nang makikipagtulungan. Han Lingfeng, bakit nandito ka? Noel, samahan mo ako. Hindi magpapatiyuntahan ang ganito. Hintay, basta-basta na lang pumasok at aalis. Pablo, Han Lingfeng, bakit ko naman susundan ang gusto mo? Noel, galit ka pa ba sa akin? Galit? Ikaw pa. Ikaw ang unang umalis sa akin, tapos ngayon gusto mo akong bumalik sa'yo. Ano ba ako para sa'yo? Noel, nalibok ka na ba? Ako tayo, hindi makasama ka ang buhay. Buwan kalibot. Alisig, hindi susundan ni Sunuo ang gusto mo. Tapi mahal na namin ang kontrata. Malapit na kami makipamilya. Gago! Hindi ako maniniwala. Tama. Kakasal na kami ni Kao Ziang. Nakita mo na mismo kung paano siya ngayon. Hindi na siya aalis sa akin at hindi na niya ako sasaktan. Dito na ang bahay ko ngayon. Ginoong Han, tapos na ang trabaho mo. Wasa na. Ingkofin. Diana, anong ginagawa mo dito? Dito ko ba ito lang mga Kao Ziang? Layuan mo ako. Hindi kita papayagang pumasok. Bakit? Kaakuhan ko ito, wala kang pakialam. Pinasali mo ba ako hindi? Hindi kita papayagang pumasok. Sarili kong usapin ito. Nilisari mo ba ako? Si Suno ay ikakasal kay Kao Ziang. Kaya para naman sa kanya mo ako hinaharangan dayon. Pumayag kang makisamahan ako para iligtas si Sunuo. Saka mo ko sinaksak sa likod dahil sa kanya. At ngayon hinarangan mo pa ako para sa kanya. Han Lingfeng, grabe ka talaga. Diana, huwag kang lumampas sa hangganan. Han Lingfeng, bakit mo yun itinago sa akin? Noel, totoo na naisip kong tuluyan na kitang iwan. Ayaw kitang mapasok sa panganib, pero hindi ko talaga kaya. Wala naman talaga akong magagawa. Kailangan mo pa bang harapin lahat ng ikaw na mag-isa? Hindi iyon ang ibig sabihin. Gusto ko lang protektahan ka. Protektahan ko. Ben, paano ka? Spam bitang ako. Alam mo ba na muntik na akong dahil sa iyo? Nagkamali ako. Pinangako ko na mula ngayon, ano man ang mangyari, haharapin natin ito lang sama-sama. Kailan ka aalis kasama si Diana? Hindi ako kalis. Gusto mo pa bang makasama ako? Santa Beda, binibining Su na pirmahan na ang kontrata. Hindi ba't hindi maganda kung aalis ka ngayon? Go home. Akala mo ba dahil wala na ang aking ama, ikaw na ang naghahari-harian dito? Sa tingin mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa ninyo ng iyong ama? Sa tingin mo makakaalis ka, Sa tingin mo tulungan mo akong sirain ang kasunduan ng stock transfer na hawak ni Sumo. 10 milyong piso. Maganda. Sapat na yan para bilhin ang ebidensya ng mga krimen mo at ng iyong anak. Ikaw, ano ba ang sinasabi mo? Ito.
Kilala mo ba ito? Paano mo nakuha yan? Igasan! Alam ba ang akong yan? Ibinigay ko na yan sa mga investigador. Hindi na magtatagal, darating na sila para hulihin kayo ng iyong anak dahil sa lahat ng marunuming ginawa ninyo. Basta kayo sa liwanag na lahat. Ikaw, sino ka ba talaga? Sino ka? Hello, boss. Tapos na ang lahat. Marahil nabasa na ng mga direktor ang kontrata. Ang pagsasama ng dalawang kumpanya ay mahalaga para sa ating kinabukasan. Kung walang tutol, pirmahan na natin. Sino ka ba para mag-utos dito? Maraming taon na kami nagtiis para kay Kaozong. At ngayon, tingin mo maaano kami ng isang kontratang yan? Na, Miss Su, hindi pa nga dumadating si Kaozong, nagpapanggap ka ng pinuno rito. Hindi ba't medyo malayo? CJ! Sige na nga! Miss Su, Grabe naman ang pagmamalaki mo. Ano? Natutukso na rin ba kayo, mga kasosyo? Miss Su, napaka-agresibo mong gustong umakyat sa. Gusto mong gamitin ang Henglong Group para iligtas ang inyong Chenxi Group, hindi ba? Lagi mo sabihin. Mga kasamahang shareholder, alam nating lahat. Ang Chenxi Group, wala nang namatay ang kanyang amang Suziliang. Ipababa ng pababa ang takbo, lalo na lang lumalala araw-araw. Kung susuportahan ninyo si Sunuo, magiging talo kayo sa huli. Kaya ito na lang ang gawin natin. Ibigay ninyo sa akin ang 5% ng shares ninyo. Tayong lahat, magtutulungan para magtayo ng malaking negosyo. Hindi ba mas maganda iyon? Kilala naman ninyo ako. Pababayaan ko ba kayo? Kaozong, ang akong ibigay ng 10% ng shares ko. Basta makatulong sa grupo, walang problema sa akin. May dokumento akong ipinadala sa inyong mga telepono. Kaozong, maawa na kayo sa akin. Kung basta na nakibaya, susuportahan ko kayo ng buong buo. Basta kung ano lang. Okay, Kaozong, pakulang ninyo ako. Ibibigay ko sa inyo lahat ng shares ko. Sino si Kaozong? Samahan mo kami. Tapos na rin ang lahat ng ito. Hindi ko talaga inaasahan na magagawa mo itong mag-isa. Bagin ang Henlong Group. Para hindi ka na nangangailangan ng protection ko. Kaya mo na akong palagaan ang iyong sarili. Hindi pwede yun. Mukhang hindi mo pa rin makalimutan si Diana. Hindi no-aware. Pakinggan mo ako. Sinungaling ka. Dalawang mukha ka. Okay ka lang ba? Hindi ka naman talagang nasaktan, di ba? hindi ko sinadya. Wala. No-aware. Noon ay marami akong silan para gawin ang mga bagay na iyon. Handa ka bang magpatawad at magsimula ulit tayo? CJ. Haning Feng, hindi mo talaga ako makalimutan, no? Diana, next time kung papasok ka, kumatok ka naman. Ikaw ang hinahanap ko, aalis na ako. Sasama ka ba sa akin? Pasensya na, Diana. Ponce. Dahil kay Sunuo, ipinagkanulo mo ang tiwala ko sa iyo. Hindi mo maintindihan. Babayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo, pero huwag mong saktan si Sunuo. Talagang handa kang isakripisyo ang lahat para kay Sunuo. Siyempre. Siyempre. Para kay Sunuo, tatrabahin mo ba ang lahat? Kaya ko yan. Kailangan kong aminin, may magandang panlasa ang boss. Diana, ano ba ang ibig mong sabihin? Wala lang. Pagsubok. Pagsubok na. Tatay! Anak, pasensya na. Ikaw nga pala si Suziliang. Ling Feng, salamat sa iyo. Nagpagod ka ngayong mga nakaraang araw. Sa mag-anak ka kayo, Tatay, ano ba talaga ang nangyari? Saan ka nagpunta kayo mga nakalaang araw? Bakit nadadagwa ayaw magpakita? Isang tao gusto. Sino ba ang tao? Anak, tigilan mo na ang pag-iyak. Kasalanan ko lahat ito. Noon, emergency ang sitwasyon at wala na akong ibang pagpipilian. Nakapalag ko at nailigtas ako ni Ling Feng. Sa ganoong sitwasyon, wala akong magawa kundi sumapay sa agos. Kaya ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya kayo pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Maaari mong sabihin na ganoon. Kung gayon, yung video kung saan kayo ay nasaktan. Pek yun. Tinulungan ako ni Diana at ng kanyang kuya para lokohin sina Kaohong at Kao Ziang. Kaya lahat ng ito ay plano ninyo. Nakita ko si Ziang lumaki. Hindi ko gustong marating ang ganito, pero talagang masama ang kanyang intensyon. Ang pamilyang Kao, hindi talaga sila sumusuko. So Lolo, may ibang dahilan pa kayo sa ginawa ninyo, hindi ba? Matalino kang bata. Tama, lahat ng ginawa ko ay para subukin ka. Hanlin Feng. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ginawa ko ito para subukin kung gaano kamahal ni Lin Feng ang puso mo. Para mapagkatiwalaan ko na isama ka sa kanyang buhay.
Kaya, si Diana rin ba ay pinadala ninyo sa tabi ko para subukin ako? Tama. Pero, Talagang may dating ka. Natutuwa akong makita kayo muli. Mas magiging masaya kapag kaya kung nandito si Cindy. Ano ang ibig mong sabihin? Cindy, lumabas ka na. Cindy! Dalhin na siya kay Dr. Yan. Handa na ang pagkain. Halina, basta na tayo. Anak, pasensya na, nahirapan ka sa panahong iyon. Masaya ako na ligtas ka, tatay. Kinunting ang pakiramdam ni tatay. Tito, hindi ko inakala na kayo pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya lang po, Kailan mo papabaguhin ang tawag sa akin? si Kuya Lin Feng ay hindi pa kasal. Hindi mo ba gustong isaalang-alang si Ana? Ana, huwag mo na akong tuksuhin. Si Sunuo ay pinakamatalik kong kaibigan mula nang bata kami. Pagkatapos ninyong ikasal, huwag mo siyang pahirapan ha. Hindi ko gagawin iyon. Narinig ko. Lin Feng, pagkatapos mong pakasalan si Noor, gusto ko nang magretiro at mag-enjoy na sa buhay. Balak kong ipasa sa iyo si Noor. At ang Chansey Group. Lahat. Ibig ba ninyo sabihin, ibibigay ninyo sa akin ang chance? Ibig mo bang sabihin, ibibigay mo sa akin ang Chansey Group? Lin Feng, ikaw na ang magiging pinuno ng Chansey Group. Siguruhin mong alagaan mo ng mabuti. Si Noor, ha? Bakit? May gusto ka pa bang sabihin? Pasensya na po, Sulaoy eh. Hindi ko matanggap ang inyong kabaitan. Ibig mo bang sabihin, ayaw mong pakasalan si Noor? Hindi. Gusto ko siyang pakasalan. Ang Tianzi Group lang ang hindi ko matanggap. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ito tinatanggihan. Ako, si Hanling Feng, baka hindi mayaman, pero hindi ako basta-basta tatanggap ng kayamanan ng iba. Mahal ko si Noor dahil sa kanya mismo. Hindi para ako ko. Naiisip mo ba na baka sabihin ng mga tao na lalapit ka kay Noor para lang makuha ang Tianzi Group? Huwag mo nang alalahanin iyon. Iba lang talaga ang pangarap ko sa buhay. Hanling Feng, talagang ayaw mo sa Tianzi Group. Mas angkop po kayo ang mamuno ng Tianzi Group. Noor, ikaw naman? Papa, sobrang saya ko na nakita kitang ligtas ulit. Kaya lang, hindi ako bagay sa gulo ng negosyo. Gusto ko lang mabuhay ng simple kasama si Ling Feng. Sige na nga. Pero, may isang kondisyon ako. Iyon ay, kailangan ninyong magmadaling bigyan ako ng apo na makakatulong sa akin. Kaya alam na nito lahat ito noon pa. Alam ko na noon pa. Pero para sa iyo itong makapasa sa pagsubok niya. Kaya hindi na kita sinabihan. Paano mo na sigurado na makakalusot ako? Hula ko lang, maniniwala ka ba? Biro naman ninyo. May malaking kumpanya kang Tianzi Group na dapat manahin. Bakit bodyguard pa rin ang gusto mo? Wala akong magagawa. Sanay ako magprotekta ng tao. Hindi ko gusto ang intrigahan. At nahanap ko na rin ang taong gustong protektahan habang buhay. May sariling mundo, gusto ko yan. Huwag kayong mag-alala. Ako pa rin ang pinakamahusay na bodyguard. Malgaya ka sa... Matagal na tayong hindi nagkita, matandang kaibigan. Nga, matagal na. Maswerte na walang nangyaring masama. Salamat sa iyong tao kay Hanling Feng. Palagi na akong nagtitiwala sa kanyang karakter. Kaya naman siya ang unang naisip ko sa critical na sandali. Ayos ka na ba? Ayos lang ako. Salamat sa iyo, kapatid. Inigtas mo ang buhay ko. Pera, babae. Kapangyarihan. Wala. Sa mga iyon ang nakakagiba. Kay Hanling Feng, talagang kapuri-puri ang kabataang ganyan.
Sino pa ba ang tao niya, di ba? Salamat sa iyo, kaibigan ko. Pera, kagandahan, kapangyarihan, lahat. Hindi makukuha si Han Lingfeng. Talentado talaga ang batang iyon. Sino ba ang tao niya? Alam mo na iyon. Salamat sa iyo, kaibigan. Laosu, sino ang gumawa sa iyo nito? Galing sa Henglong Group. Si Cao Hong. At ang anak niya, si Kao Zian. Hindi pwede. Hindi ba magkaibigan ang pamilya ninyo sa matagal na? Gusto palagi ni Cao Hong na lunukin ang Tianxi Group. Pero hindi ko inakala na magiging ganito siya kadesperado. Ako ng ganti para sa iyo. Hintay muna. Kulang pa ang ebidensya ko ngayon. Ngayon na sila nagsimula, gamitin na natin ang kanilang sariling plano laban sa kanila. Pero, hindi ko alam kung si Sunuo kayang tiisin ito. Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin. Matagal na tayong magkaibigan, hindi na kailangan pang magkasalamat. Cindy, masaya akong makita ka ulit. Masaya ako. Noo, masaya rin ako na ligtas kayo ni Tito. Ano ang gusto ninyong maging paglaki ninyo? Paglaki ko, magbebenta ako ng libro, mga libro na gusto ko talagang basahin. Paglaki ko, matututo ako ng martial arts at makikipagsapalaran kasama si Tito. Paglaki ko, magiging sundalo ako para protektahan ang bansa. Sana hindi na lang nangyari ang lahat ng ito. Hindi sana narating ni Ziang ang ganito. Hindi na siya ang taong gustong pangalagaan kahabang buhay. Pera, pagnanasa, kapangyarihan. Naligaw na siya sa lahat ng iyon. No, kain na. Papunta na! No, anong nangyayari sa iyo? Wala, okay lang ako. Pakiramdam ko lang, hindi madaling nakuha ang buhay na ito. No, ipinangako ko sa iyo. Magiging mas masaya ka pa habang tumakdal. Tara na, kain na tayo. Ay nako, ang galing talaga ni Ling Feng. Ang sarap-sarap naman ng luto niya. Sino ba naman ang asawa niya, di ba? Kasal. Baka naman. Pero hindi ikaw ang asawa niya. Anong ka nga sa akin? Ling Feng kuya, ginagawa niya akong tanga. Ling Feng kuya, ayaw mo bang magkaroon ng isa pang biggest fan? Paawa lang kayo sa akin. Tagay.